Si Lola, hindi naman naguguluhan. Talaga bang mananalo ako? Paano mangyayari yun? Si Xiaowan, 3 o 4 na taon nang bumibili. Maski ang daan-daang premyo, hindi pa niya napapanalunan. Bakit naman ako, nakaka-rating lang? Mananalo agad ng 5 milyon. Unang grupo. Ikalawang grupo. Ikatlong grupo. Nanalo ako. Talagang ang nanalo ako. Oo, tumawag ka. Tawagan mo si Lola. Lola. Ang pastahan po kahapon. Natalo po ako. Natalo. Ang pagtalo ay magandang balita. Ibig sabihin, nanalo ka ng malaking premyo. Bakit? Anong nangyari? Medyo nabigla po ako. Kayo po ang nanalo. Talaga pong nanalo ako. Magkano ang napanalunan mo? 5,600,000 piso. Lola, tama po talaga ang sinabi ninyo. HMP, pasaway ka. Anong pinagyayabang mo? Gusto mo bang atakihin si Lola sa gulat? Ay, sobrang saya ko lang po. Hindi ko po inakala na mananalo talaga ako. Sobrang biglaan po ng dating ng kaligayahan. Sige na. Ang pastahan, panindigan. Si Lola, naghihintay pa rin. Sa bonggang sinusalo mo. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Magpapa-reserve na po agad ako ng upuan. Sigurado po na sa buong Bayan Cheng. Ang pinakamalaki at pinakamagarbong restaurant. Ang pinakamalaki sa Bayan Cheng at pinakamagarbong restaurant. Hindi ba yun ang sa pamilya natin? Ang sa Luoklan mismo. Afu. Ang tiket sa loto ni Kier, talagang ang nanalo ng malaking premyo, 560 milyon. Kaya pala, si Pang Tianchong na yun, talagang ang tama ang hula niya. Sa mundong ito, may mga kakaibang tao nga talaga. Ang bihira pa roon, bata pa siya. Kaming pamilya Luo, paano kaya namin mapapalapit ang sarili sa binatang ito? Ang bagay na ito, kayo po mismo ang dapat magpasya dito. Ano man ang mangyari, tayo rin naman ang mga unang nakakilala sa kanya. Maituturing din itong uri ng tadhana. Kaya batay sa napag-usapan natin dati, na napagkasunduan, imbitahin muna natin siya, para maghapunan ng masarap, saka na ang iba. Ma, nakauwi na ako. Bakit ka nandito sa bahay ko? Adi, nandito si Mama ngayon. Hindi mo naman siguro, paalisin ulit si Kuya, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw, kadugo mo siya. Paano kanya papaalisin? Noong nakaraang beses kasi, Ma, hindi niya kasi alam na may kapatid siyang kuya, kaya hindi kanya pinapasok. Kuya, Adi, ikaw. Tama na yan, tigilan mo na ang pagbibiro sa kapatid mo. Bilisan mo at iluto na ang mga dumpling. Kakain na tayo maya-maya. Opo, Ma. Ma, totoo po bang kuya ko siya? Siyempre naman. Hindi mo ba naiisip, siya at ang tatay mo noong bata pa siya, ay magkamukha? Kasi noon, ikaw, masyado ka pang bata, hindi mo pa naiintindihan ang mga nangyayari. Ang tungkol kay tatay, naikwento niyo na po ba sa kanya? Hindi pa. Kagagaling lang ng kuya mo, hindi pa namin nasasabi sa kanya. Pansamantala, hayaan muna siyang, maging masaya muna. Hello. Sino po sila? Oh, binata. Ako yung 3 araw ang nakalipas. Ang matandang humula sa iyo. Naaalala mo pa ba? Ay, opo. Syempre naman po, naaalala ko. Ang inyo pong kamay ay bukas palad. Agad ninyo pong binigyan ng 800 piso. Natural lang po na maalala kayo ng batang ito. Adi, naku po, may sadya po ba kayo? Ginang, ikaw, batang ito, talaga, napakahusay mong magsalita. Ganito kasi yan. Hindi ba't sinabi mo, nayayaman ng apo ko? Natupad na. Kaya naman, ako, ang matandang ito, ayon sa ipinangako, gusto kitang imbitahan sa hapunan. Kailangan niyo po talagang bigyan kami ng karangalan. Talagang nagkapera ka na. Bumili ng loto ticket, at nanalo ng mahigit 5 milyong piso. Nako. Kung gayon, binabati kita. Kailan po kayo libre? Papasundo ko po kayo sa apo ko. Siya po ang magmamaneho. Para makakain po tayo ng sabay. Ayos lang po ba?
Kung ganoon po, hindi na po ako tatanji sa inyong alok. Ako po ay isang security guard sa Daikang Group. Ganito na lang po, papasunduin nyo na lang po ang inyong apo sa opisina. Sige po. Kung gayon, mamayang gabi, magkikita tayo doon. Afu. Ay transfer mo ang 1,000,000 piso kay G. Pang, bagamat hindi siya humingi, dapat tayong maging magalang. Opo. 1,000,000 piso, na i-credit na. Napo, ang matandang ginang na ito, talagang may klase. Oy, kumain muna kayo, mayroon pa mamaya. Sige, kain na. Adi, balita ko, nakapasa ka sa Bayancheng University. Ano ang kurso mo? Anong kurso mo? Business Administration. Aba, ayos ah. Nga pala, kuya mo ang magtatayo ng kumpanya para sa iyo. Ikaw ang magiging CEO. Salamat na lang sa intensyon mo, pero ikaw ay isang security guard lang. Kung makahanap ka lang ng hipag para sa akin, ayos na iyon. Magtatayo pa ng kumpanya. Huwag kang masyadong mangarap. Nako. Minamaliit mo pa rin si kuya, hindi ba? Ngayong bumalik na si kuya, ang matrikula mo, pagsusulit sa grad school, maging ang gastusin, sa pag-aaral mo sa ibang bansa sa hinaharap, sasagutin lahat ni kuya. Sige, sige, sige. Hindi pa rin naniniwala, ma. Hindi kayo naniniwala, ano, sige. Anyway, ngayong nakabalik na ako, wala rin namang dalang regalo si kuya, kaya, ay transfer ko muna sa'yo ang kaunting pera, para sa tuition mo. Ibigay mo rito ang card, ha? Ma. Ibigay mo na lang ang card, sa kuya mo. Hindi siya umuwi sa mga nakaraang taon, kaya ang pag-aalaga sa kapatid niya, ay tama lang. ₱100,000. Kuya, ang dami namang pera. Xiaohu, saan mo naman nakuha yan? Ay nako, noong nakaraang buwan, may binasahan ako ng kapalaran. Isang matandang ginang mula sa mayamang pamilya. Nagpahula siya, sadyang galante si ginang. Ito ang ibinayad niya para sa hula. Kuya, marunong ka rin palang manghula, HMMP. Ano pa ba? Ha? Kaya pala sa lahat ng taon na umakyat ka sa bundok para mag-aral. Hindi pala nasayang ang lahat, Xiaohu. Ang dami mong binibigay na pera kay Chen Chen. Ito, hindi ito mauubos sa ilang semestre. Si Chen Chen kasi, ngayon ay isa na rin siyang dalaga. Ano, mga damit, mga pampaganda, mga bag. Kung kailangan, bilhin dapat, maraming gastusin. Mayaman na si kuya, pwede bang hindi niya mahalin ang kapatid niya, di ba? Ikaw talaga. Kahit may pera, hindi pwedeng gastusin ng walang patumangga. Tapusin mo ng maayos ang pag-aaral mo. Naiintindihan mo. Opo, inay. Kumain na lang po kayo ng marami at huwag nang magsalita ng masyado. Hay, ang batang to. Kumain ka na rin. Inay. May kailangan lang po akong gawin sa labas. Hindi na po ako makakabalik para sa hapunan mamaya. Sige, mag-ingat ka sa daan. Ginang Day. Ginang Day, oras na para umuwi. Nagpa-schedule ako para sa nail art. Sabay tayo mamaya, ha? Sige, tara na. Sa ibaba, bakit may pulis? Ang pulis na yan. Bakit parang pamilyar siya? Parang siya si Luo Chi. Miyembro ng pamilya Luo. Akala ko ay may kakayahan siyang manghula, kung ano ang magpapayaman sa akin. Isang parang immortal na guro. Yun pala, isa lang siyang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga, maliit na gwardya. Ano ba ang nasa isip ni Lola? Pinapapunta pa ako para sunduin siya ng personal. Kilala mo ba siya? Hindi ko. Nakita ko lang siya sa dyaryo. Siya ang sikat na police flower ng Bayancheng. Maganda nga siya. Ginang Day, bakit narito ang pesteng iyan? Hindi ba day off niya ngayon? Ang police flower na iyan, hindi kaya nandito siya para arestuhin si Pang Tianchong. Posible kaya? Si Baitong ang nagsumbong, narito ang pulis para manghuli. Magandang araw, maganda. Ikaw ba ang susando sa akin? Ikaw. Si Pang Tianchong, oo nga, ako si Pang Tianchong. Ikaw, sige na, sumakay ka na.
Ikaw, dahan-dahan ka naman. Marunong ka bang magmaneho, ha? Pakialam mo. Yang ugali mo kasi, hindi ka magiging leader habang buhay. Huwag mo akong alalahanin. Ako. Ngayon, ako ang nasa departamento, na pinakabatang kapitan ng pulisya. Ayayayay. Kasi, mayaman ang pamilya mo, kaya nabili ang posisyon mo. Ikaw. TSK. Hello, sino po ito? Ako to, Dai Chenzu. Dinala ka raw ng pulis. Anong nangyari? Oh, si Ginang Dai pala. Nako, hindi. Nagkakamali po kayo. Hindi po ako dinala ng pulis. Ang totoo, isa po sa mga tagahanga ko. Yay. Sobrang humahanga po siya sa akin. Umiiyak po siya at nagmamakaawa. Pinipilit po akong ilibre ng hapunan. Wala po akong nagawa, dahil mahirap po tanggihan ang sobrang kabaitan. Hindi ba sinaktan mo? Si Baitong at nagreklamo siya sa pulis, kaya ka hinuhuli ng pulis. Hindi po ganoon. Bigyan mo man ang top mall na yan, ng 100 tapang. Hindi po siya maglalakas loob na kasuhan ako. Pero gayon pa man, salamat po sa pag-aalala nyo, Ginang Dai. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Sino namang nag-aalala sa'yo? Ang batang yan. Dahan-dahan. Lola. Pang Xiaoyu. Maligayang pagdating po. Magandang araw po, Lola. Halika, umupo ka. Ito ang menu namin. Tingnan mo, kung mayroon kang magustuhan. HMM. Ito. Ang bisita po ang susunod sa gusto ng may-ari, Lola. Ang mga pagkaing in-order niyo po, sobrang dami na po. Hindi po ako mapili sa pagkain, kahit ano po. Sige. Afu. Kung gayon, Lola, dinala ko na po ang tao. May gagawin pa po ako, kaya mauuna na ako. Umupo ka. Hindi ba napag-usapan na natin? Ako ang manlilibre, ikaw ang magbabayad. Kung basta ka nalang aalis, anong ibig sabihin yan? Ayaw ko, kumain kasama ng estranghero. Sa una lang yan, magiging pamilyar din kayo. Hayaan mong ipakilala ko kayo, ito ang aking apo, si Luochi. Siya ay nagtatrabaho sa City South Precinct, kanina lang sa daan. Nagkakilala na kami. Kapitan pa nga pala siya, ano? Batang-bata pa, at marami nang nagawa. Ako, si Pang, ay talagang, humahanga. Humahanga talaga. Anong klaseng alak ang nais mong inumin, Pang Xiaoyu? Red wine o white wine? Gawa rito o imported? Mutan, siguro, ang lapit na ito. Hindi ko nakasanayan. Sige, mutan ang ibibigay. Pang Xiaoyu, tikman mo ang aming mga pagkain dito sa Luos Restaurant. Tingnan mo kung akma sa panlasa mo. Sige po, kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Kitang-kita na siya ay isang bata na nakakita na ng mundo. HMM. Ayos lang. Bigyan ko ng 9 na puntos. Nakakain ka na ba ng French foie gras na ito? 9 na puntos pa rin. Kung gayon, sabihin mo, nasaan ang kulang na 1 puntos? Ang chef namin dito sa hotel ay, natitikman kong siya ay isang Michelin 3-star chef. Maganda ang kanyang pagluto, ngunit itong foie gras na ito may kulang. Ano? Itong foie gras, may problema ba? Hindi ito dapat French foie gras. Dapat ay galing ito sa Hungary. Sa taba naman, bahagya. May kulang lang ng kaunti. Afu. Sige, tawagin mo ang manager. Opo, matandang ginang. Matandang ginang, dumating na po ang manager. Matandang ginang, ano po ang inyong ipag-uutos? Tatanungin kita. Itong foie gras, galing ba sa France, at dinala via air freight? Sabihin mo ang totoo. Hindi po. Dati po, ginagamit namin talaga ang foie gras na dinala via air freight mula sa France. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas. Naging limitado ang supply mula sa France, kaya hindi nakasabay ang aming pagbili. Kaya po, ang ginamit namin ay Hungarian foie gras. Syempre po, ito ay lihim ng aming restaurant. Ang ating head chef, napakahusay sa pagluluto, wala pang nakatikim niyan. May pinagkaiba, ngayon. Hindi na yan sekreto. Ang ginoong ito, sa isang tikim lang, nalaman niya agad. Naku po. Siya po ang unang nakatikim ng kakaibang lasa ng foie gras ng hotel namin. Hindi na ito pareho sa dati. Ang galing-galing niya po.
Ang apelyido ng ginoong ito ay Pang. Siya ang kagalang-galang na bisita ng aming pamilyang Luo. Kumuha ka ng VIP card. Halika. Opo, gagawin ko na po agad. Matandang ginang. Pinapakain niyo na po ako. Bibigyan pa po ako ng VIP card. Sobra na po kayong nagpapaka mapagbigay. Sino ba namang hindi ka magugustuhan? Ikaw na binata ka. Ang pagkakakilala natin ay tadhana. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Kung gayon, iinom ako sa inyo. Pang Tianchong. Nagtataka ako, sa galing mong iyan, paano ka nagpapakumbaba na maging security guard? Afu, itong kuya na ito. Ako rin, nagtataka, ikaw na may dark strength. Paano mo nalaman? Na marunong ako ng martial arts. Sa tingin ko lang po, Guro Pang. Syempre hindi ko po matitiyak, pero, nabalitaan ko po, na pagkatapos nyo pong bugbugin, ang mga tao ng Heilong Hui, doon ko po nalaman, na kayo po pala, ay isang taong may nakatagong lakas. Ha, ganoon pala. Mukhang, ang nangyari sa pagitan namin ng Heilong Hui, ay hindi na pala sekreto. Ikaw, marunong ka ng martial arts. Konting alam lang. Konting alam lang. Ano? Terra, maglaban tayo. Ayoko nga. Duwag. Apo. Hindi po duwag siguro Pang kaya siya tumanggi. Hindi po yan dahil duwag siya. Kundi dahil, natatakot po siyang masaktan ka. Apo, kung maglalaban kayo. Ang ibig mong sabihin, hindi ko siya kayang talunin. Imposible. Ako ang kampiyon ng Sanshou sa lungsod. Apo. Itong pagiging kampiyon mo sa Sanshou, paano naman sa tingin mo, kumpara sa matanda kong ito, kung gayon? Kung ikaw ang kalaban, sigurado, hindi ko kayang talunin, di ba? Sa husay ko, apo, sa ilalim ng kamay ni Pang Xiaoyu, hindi ako tatagal ng 3 galaw. Hindi naman siguro ganoon kalabis, di ba? Ang pagiging security guard ko ay aksidente lamang. Umalis ako sa Bayan Cheng noong 7 taong gulang pa lang ako. Sumunod ako sa aking guro, nagsanay sa bundok. Ngayong bumalik ako sa mundo, kailangan kong may gawin. Wala naman akong diploma, bukod sa pagiging security guard. Hindi ko na talaga alam kung ano ang akma. Ay, madali yan. Ano sa tingin mo ang Luo Group namin? Sa ilalim ng aming kumpanya, lahat ng posisyon sa industriya, pwede kang pumili. Ang sweldo at benepisyo, ikaw ang bahala, gaano man kalaki. Ako, ang matanda mong ito, ay hindi makikipagtawaran. Ano sa palagay mo? Maraming salamat po sa inyong kabaitan. Pero ako, sanay akong makibagay sa mga pagkakataon, kahit ano paman. Baliwala sa akin. Katatapos ko lang makasama ang aking pamilya, kaya hindi ko pa naiisip ang mga bagay na yan. Kung gayon, hindi kita pipilitin, Pang Xiaoyu, kung sakaling magbago ang iyong isip. Ang pinto ng aming Luo Group ay laging bukas para sa iyo. Sige po, salamat po ng maaga, Ginang Luo. G. Pang. Ito ang Supreme Card ng aming Luo Hotel Group. Ang may hawak nito ay pwedeng sa alinman. Sa aming mga hotel ay libreng makakonsumo. Nako, matandang ginang. Sabi nga po ng kasabihan, walang biyaya kung walang pinaghirapan. Nag-aanyaya na kayong kumain. Binibigyan pa ako ng Supreme Card. Ang binata ninyong ito ay walang maibalik. Pero ayoko ring magkaroon ng utang na loob. Ano sa tingin ninyo, kung ganito, nakikita ko po na medyo hirap kayo sa paglakad. Pagkatapos po ng hapunan, check up ko ang inyong mga binti. Titingnan ko kung kaya kong pagalingin. Ang inyong mga binti. Ang binti ni Lola, kaya mong gamutin. Pang, lasing ka ba? Ang binti ni Lola, lahat ng sikat na doktor dito at sa ibang bansa, ay walang nagawa. Sabi mo, kaya mong gamutin. Hindi ka ba mamatay kung hindi ka magyayabang? May sakit ka. Ate Luochi. Hindi mo ba kayang, huwag laging manghusga sa tao sa siwang ng pinto. Sa tingin ko, ikaw rin ay may matinding sakit. Balang araw, gagalingin din kita. Hoy, ikaw, anong ikaw? May insomnia ka, madaming panaginip, malamig ang mga kamay at paa, at irregular na regla. Ako. Tama ba ako? Walang problema. Huwag kang mahiya. Maliliit na sakit lang yan. Pang Xiaoyu, talagang kaya mong manggamot. Aba, syempre po, sumama ako sa aking guro sa panggagamot ng maraming taon. Iba't ibang uri ng mahirap at komplikadong sakit. Marami rin akong napagaling. Mabuti. Kaya, kumain muna tayo. Mamaya, kailangan mong tingnan ng mabuti ang binti ng matanda. Sige po. Itaas mo ang binti ni Lola. Ipakita mo sa akin.